Isang magandang araw pong pagbati sa inyo lahat ng ating mga kababayang inaabot po ng ating Datol Order YouTube channel. Ito pa inyong kaibigan mo, Datol, at ngayon po ay Labor Day sa Pilipinas, May 1, 2021, na tayo po ay nangingiti sapagkat kahit na papano, hindi naman pwedeng mag-rally-rally ngayon doon. Sinisilibra pa rin ng ating mga kababayan doon yung Labor Day. Pag sinabing Labor Day, yun po araw ng manggagawa, hindi po araw ng panganganak ng mga buntis, ika nga. Well, talking about yung buntis, ingat po sapagkat ang pandemic po ay yan po ang dapat na ingatan natin, yung coronavirus. At kahit nga po kami rito sa Canada, ako particular na ako, senior citizen Kahit ano pong pagkukuhan ko, yung trying to have an appointment dito sa Richmond Hill, kung saan kami nakatira, ay wala po Hindi pa po available. Kinakapos yata talaga ng mga vaccine dito sa Canada, no? Sapagkat ngayon pa lang daw pong Mayo, darating yung milyon na ng Pfizer at saka AstraZeneca at saka iba pong mga bakuna, hika nga natin. Saan kayo naman nakakita ang Pfizer ginagawa sa Amerika? Yung mga unang pinadala sa atin galing pa sa Europe, sa kanilang gawaan doon, hindi yung kanilang pagawaan din sa Amerika. I could not really understand what's going on with this. Nagbayad naman yata ang Canada, pero bakit nahuhuli kami? Alam nyo po, mga 39 to 40 million lang ang mga tao rito, Canadian sa Canada. Pero ilang porsyento pa lang po ang nababakunahan, may higit sang million pa lang. In comparison with the states na 100 million na yatang mga kano ang nabakunahan simply because inuuna sila ng Pfizer. Sa kanilang lugar yun anyways, naniniwala naman po kami na gagawin lahat ng aming Prime Minister yan upang makaabot sa amin yan. Mga 80 years old pong mga seniors na nasa hotspot, mga long-term care po ang inuna, saka po yung aming mga, syempre, frontliners, mga health workers, mga essential people na patuloy pong nakikipaglaban sa di nakikitang kaaway. At any rate po, kaya po nabanggit ko na naman dito yung itong sa pandemic dahil nga rito sa nabasa ko na naman kanina na sa Pilipinas yung pong pinaiimbestigahan na yata ng ating Secretary of Department of Health, si Dr. Duque, yung pong nag-issue ng prescription ng ivermectin, nagbigay ng prescription pero walang pangalan yung prescription kung sinong doktor ang gumawa nun, sinong pasyente, at address at kung sino yung anong klase yung pasyenteng binigyan. Yan po ay isa sa pinakamalaking problema sapagkat paano ka mag-i-issue ng isang prescription sa isang pasyenteng hindi mo nilagay ang pangalan sa prescription? At sino namang butika o sino namang magbebenta sa iyo ng ganyan may prescription nga, alam pangalan, at kumakalat yung ivermectin. At dyan sa Quezon City, pinamimigay ng 2 ko pang kilalang mga congressman. As Defensor Marcoleta, mga nirirespeto yung congressman ng buong bansa because of what they did. Sa talakay nga sa hindi pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN, sumikat na masyado dalawang yan tinutulak pa nga maging senator, pero ewan ko bakit ngayon dito hindi ako naniniwala sa ivermectin na makagagamot ng COVID-19 hanggat hindi naapurbahan ng World Health Organization na yan ay nararapat na ipanggamot. Wala po hindi po ano naman ang walang clinical trial. Yun ang pinaka-importante. Kaya yung malalaki nga po nagdaan lahat dyan kahit nga Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik 5,
at saka yung Sinovac ng China. Nagdaan lahat po yan sa clinical trial na purbahan ng World Health at ng ating FDA, yung Food and Drugs Administration ng Pilipinas, ivermectin. Oo, kaya tama sila. Tama yung sinasabi nila. Matagal na pong gamot yan eh. Kapanahonan pa ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Pero yan po, yan po ay pang-animal. Sabi nga, pangkuto, anti-parasitic drug yan. Ha? Yung nga mismong gumawa niyan yung gumawa, nag-release sila yung manufacturer, ika nga natin sa Pilipinas, nag-release sila ng statement. Sabi nila, in no uncertain terms, that the drug has very little to no effect, very little to no effect against COVID-19. As some people, including lawmakers, peddle its use despite warning. Release na po yun ng ivermectin's manufacturer sa Pilipinas. Sabi nga rin, anti-parasitic drugs yan sinabi na ng DOH sa atin, iba pang agency, sabi nila, it remains mostly for veterinary use and human consumptions could be highly toxic, delikading, ika nga. Mahirap ba intindihin yun? Okay po, kung sa paniniwala ni Michael Defensor at ni Rodante Marculeta, yung mga sinasaluduhan ko sanang mga lawmakers, nakagamot, ginagamit nila, wag na po natin pagtulakan lalo sa mga seniors. Baka may mangyari dyan Wag naman po, knock on wood, na sumablay, nagka-side effect at wag na pong mangyari, may mamatay. Tulad na nangyari sa panty ni Angel Locsin. Sino po ang dapat sisihin doon? Kaya pinaiimbestigahan na po as of today ng Department of Health Secretary, si Dr. Duque, ang nag-issue prescription na walang pangalan ng doktor. Nakasulat lang yata sa isang ordinaryong papel, hawak-hawak ng dalawang congressman, na binabandera sa media, ito may prescription. Nasaan yung pangalan ng doktor? Sino ang niresetahan? Oh my God! Tayo po ay medyo nangingiti lang dyan sapagkat ivermectin ay veterinary use. Sabi nga, pangkuto ano ba talaga ang generic name niya? Ang generic name po niya sa pagsasaliksik ko rin naman po, Stromectol. Yun ang common brand niyan, Stromectol. Ang uses niyan, it just treat certain parasitic roundworm infection. Ayun. Curing parasitic infections help to improve your quality of life in people with weakened defense or immune system. Ayun. Talaga mo meron yan talaga tablet. Yun. It belongs to a class of drugs known as antihelminthics. It works by paralyzing and killing parasites. Yung po bang virus? Yung coronavirus ba? Meron na po bang tag yun? Yung ba sinabing parasite? Lumabas na po ba ang investigation dyan ng World Health Organization o yung John Hopkins University about the virus? Is it considered parasite? Kaya pwedeng gamitin yung ivermectin ng mga tao para labanan to? Wala naman po akong nabasa pa I don't know kung may nabasa itong mga kaibigan kong congressmen na kino-considered parasitic itong coronavirus na galing sa Wuhan, China. Wala naman po siguro I don't know, sana po matapos kagad yung investigasyon na yan sapagkat nakakagulat po yung may lumabas na ganong prescription. Prescription ng ivermectin pero walang pangalan yung doktor na nag-issue ng prescription. At sinong pasyente ang binigyan nun? Nakakakompo yun, nakakabigla, actually nakakatakot yan Bigla na lamang may lalabas na reseta. Reseta, prescription po yun kung totoo man daw yun na nakalagay sa isang tissue or bond paper,
So part of what the FDA needs, sabi nga niya, is investigate such report. Tama po yun, Secretary Francisco Duque III. Imbestigahan niyo yan. Kailangan malaman sino talaga ang nagpakalat ng reseta niya, saan biniling butika yung na yun. Sapagkat kailangan yata talagang magkaroon ng reseta para makabili ka niyan. Well, sana po lumabas kaagad yung investigation niyan at tayo po hindi tayo naman nananakot sa ating mga kababayang nakakarinig po ng ganyang huwag niyong gamitin yung ivermectin panghanimal yan. Sabi nga ng mga kababayan kong Kapampangan, panghanimal. Pangkuto. Shoutout muna kay Mother Irena Pasaporte Garcia, ayan, ng Nairen Salon na hanggang ngayon humihikbi pa't hindi pa nabubuksan. December pa raw po, sarado na sila. Ano na ngayon? Mayo 1, 2021. Anyways, sana nga po lumabas kagad yung resulta ng investigasyon ng DOH who really issued dung sa prescription drug na ivermectin dyan sa Quezon City na hawak-hawak nitong si Congressman Duque, or rather Duque, Congressman Michael Defensor at si Rodante Marcoleta. Dalawa sa hinahanga akong congressman yan na kung tatakbong senador kayang manalo. Pero kailangan baguhin yung anak kalusugan, anak ng dragon yata. Natutuwa na naman yung aking best friend na si Sina Sagala at yung kanyang mga anak sa Naik, Cavite. Ayan, wag po na kung talaga pong pwede na, sige, endorse nyo. Pero hanggat hindi pa po na-approve ng World Health Organization, at saka ng FDA sa Pilipinas, wag po nating ipangalandakan yan. Baka po may masawi na ako, wag naman sana. At wag naman sanang senior citizen uli ang madali. Ano nang ginawa balikan naman natin ngayon yan. So, sana po lumabas na ang resulta ng investigation na Secretary Duque ng DOH, Department of Health. Pangalagaan po natin ang kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga senior citizen na madaling maniwala kung minsan yung iba. Yung iba po talagang tititigan ka muna sa mata. Ano yan? Okay ba sa amin yan? Baka mamatay kami dyan. Baka side effect. Yung bakuna nga, ayaw namin. Yung pang ivermectin na pang hayop. Anyways, lumabas na kagad ang resulta niyan. Alright. Yung second pong topic po, yung pagbibigay ng aprobasyon o approve ng Interagency Task Force na pagpasok muli sa Pilipinas ng mga foreign nationals simula ngayong Mayo 1. Ang dami pong nag-text sa akin, mga kaibigan ko nasa Amerika na gusto pong makauwi. Nagtatanong dito, hirap daw silang kumontak sa kanilang consulate dyan sa New York. Lalo yung nandyan pa sa Jersey. Kasi po, karamihan sa mga Pilipino ron ay balikbayan ang ginagamit nila. Sila balikbayan, they are not dual citizen. Kaya nga po, pag ganyan, yung marami na dapat tumumin itong nakaraang buwan Pero na-cancel dahil nga pinigil ng IATF yung pagpasok ng mga foreigners. Yung pong mga Pilipinong wala pong dual citizenship na alang passport ng Pinoy, considered pong foreigner yun. Kaya nga po, nakakauwi lang siya nun dahil dun sa balikbayan program. Ayun po yung under sa Republic Act number 6768 or yung Act Instituting the Balikbayan Program. Yung mga dati pong mga Pilipinong naging citizen na ng ibang bansa, they are considered balikbayan. Kaya doon po sila nakakapasok at pinapayagan silang mag-stay sa Pilipinas through the Balikbayan Program 6 months to 1 year yata. Yung ganyan. Isa dyan yung aking kapatid si Flora at saka yung bayo kong si Guy. Si Guy Quinto, taga-Tugigaraw po yan. Doon nag-i-stay yung kapatid ko pag umuwi siya sa bahay nila rin sa Tugigaraw. Si Guy, dual citizen, walang problema. May Philippine passport, although American citizen yun. Yung kapatid ko, wala siyang dual citizenship. I was advising her before
kumuha ka na ng dual citizenship. Mas masarap yun. Sapagkat the Philippine government is returning your rights as a Filipino by having dual citizenship. Beer mo, dalawang citizenship. O, plus si senior citizenship. O, di tatlong citizenship na tayo. O, di ba? Kainam. Ha? Pero nangyari nga po dahil sa pandemic na to, last 2 months ago, sinuspinde ng Pilipinas through the IATF yung pagpasok ng mga foreign nationals. Ika nga, yung mga kahit Pilipino pero hindi dual citizen, they are not allowed to come inside the Philippine territory. Yun. Kaya natigil nga ang pag-uwi ng mga Pilipino. Dito naman sa Canada, naging problema rin po yan sapagkat okay, uwi kayo sa Pilipinas, ganun din. Pero pagbalik nyo rito, maku-quarantine kayo ng 3 days in spending not less than around 2,000 Canadian dollars sa iyong hotel at saka accommodation mo. Kaya ang daming uuwing Pilipino pong pinigil na lang yung uwi. They just paid possibly around $300 para dun sa refund booking o yung rebooking nila. Kesa magbayad kaya kan 2,000, pagbalik mo dito, bayad ka na lang ng 300. Ang dami po. Marami po kaming nakausap ni Tita Cecil Araneta niyan ng Tom's Radio. Kasi nagpo-programa po kami ng Wednesday 12 noon hanggang 7 p.m. Medyo dinidisinfect lang po yung aming studio ngayon sapagkat medyo may naligaw yata na bad elements na di nakikitang kahoy. So disinfect ka muna na 1 linggo dyan. Ayan, Tom's Radio Toronto. Wednesday 12 noon hanggang Sunday 7 p.m. Araw, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, nandun po ang Amon Datol. Ayan, pero dito, sa ating YouTube channel, marami po kayong mababalitaan sa akin at saka honest opinion po galing sa puso. Para sa mga puso po ninyo, lalo na sa ating mga senior citizen na katropa pips, ika nga natin. Pero tulungan naman nyo si Mondatol. Please like, share, and subscribe. Ayan, tinatawag na kayo ng aking BFF, Lady Elvis of Canada, sinasagala. At saka po pala, meron po kaming, aabot naman to sa June 13, it's a Sunday. Yan po ang flag raising ceremonies na ino-organize namin ni Cecil Araneta through sa pamamagitan po ng partisipasyon ng Taste of Manila ni Caroli Mangante, na founding president po ng Taste of Manila, the biggest street festival here in North America that could invite na pumupunta po talaga not less than 200 to 300 people sa loob po ng 2 araw dyan po sa corner ng Bathurst at Wilson Avenue. Ako po talaga pong matagal ko nang tinutulungan si Caroli dyan na ginagawa niya akong senior advisor at saka sa media partner. Ayan. So, balikan po natin mga foreign nationals. Yung mga yung pong mga asawa ng Pilipino talagang Amerikano, Canadian. Nandyan po, kasama po sa grupong foreign nationals na Pilipinong hindi dual citizen. Yun po ang foreign nationals. Pilipino kayo pero wala kayong dual citizenship. Pinakamaganda, mag-apply na kayo sa mga konsulado o embahada natin anywhere in the world. Meron po silang form doon. At kayo isa-seminar kung paano ibabalik sa inyo ang inyong inherent right of being a Filipino citizen. Ako pa, matagal na ako 2003 pa ako na dual citizen Kaya lang po, ang akin lang nire-request ng araw pa. Kasi ibinalik po yung karapatan natin na mag-ari ng 100% ng property natin doon, magnegosyo 100%, makaboto, pero isa lang ang ayaw ibalik. Yung tayo po ay iboto o patakbuhin muli sa mga public offices. Ika nga. From the president down to barangay chairman, hindi po tayo pinapayagan tumakbo sa politika. Bakit? Ayun ang tanong. Ibinalik nyo ang aming karapatan na sa Filipino citizen. Bakit hindi ibalik ang aming karapatang maiboto as a public servant?
Ha? Yan po ang ating tatanungin sa ating pong bagong ambassador. Mr. Rodolfo Robles na kagabi po ay nakausap natin through Zoom sa meet and greet at tayo pinagpapasalamat kay Conjen Odontes V. Castro sa pag-invite sa akin as one of the distinguished guests. Nandun po lahat ng karamihan, pati po yung mga na-elect na mga Pilipino dito sa Ajax, sa Brampton, sa Mississauga. I was really flabbergasted by that invite, Conjen. Maraming salamat po. You're watching me right now. Alright. At yan po, patuloy po tayo magbibigay ng mga balita opinion dito po sa ating programa Datol Order sa ating YouTube channel, Mon Datol. Please, like, share para marami pong makapanood pa and subscribe. Marami pong salamat. Ito po si Mon Datol. Watch out for my next feed dito po sa YouTube channel, Mon Datol.